Okay, so good morning. February 28 ngayon. So ito yung mga seedling natin galing dun sa indoor natin na tinanim natin noong February 16. Yan, February 16. Pansin nyo, yan. Hindi ko na siya na-video nung kinukuha ko pero yan yung ugat niya. Okay na, tapos meron na siyang 3 hanggang 4 na true leaves. Actually 4. Ayun, yung iba magpa-5 na. Yan, yung iba magpa-5 na. Pero generally, 3 leaves at least. Yan, so 12 days. So ito yung mga container na ginawa ko. Ang problema lang, wala akong styro. So ginamit ko pa rin yung takip ng microwavable nila. Binutasan ko lang. Tapos, ngayon gagamit tayo ng net caps na tinatawag nila. Ito. Yan, net caps. So 1 inch net cap lang to kasi 1 inch lang din naman tong cubes ko. So sakto naman yan dito, hindi na yan mahuhulog. Ang inisip ko lang baka kasi matangay ng lakas ng hangin. So yun yung ma-observe natin dito. Pero dito ko siya ilalagay. Eto dito. I-adjust ko lang siguro kasi yun yung kinuhanan ko ng mustasa at pechay. So kung mapansin nyo yung styro, pwedeng yung dalawa gawin kong styro para at least medyo insulated siya tas hindi mapapasukan ng liwanag. Kasi pag ginamit ko pa rin yung microwavable na takip niya, yan, maglulumot pa rin siya. Pero yung paligid, yung gilid, hindi naman. Pero ganun nga, meron pa rin lumot. Tsaka ito, ginawa ko na to dati, so may nutrient solution na to. Pwede ko na rin siyang gamitin. So, inisip ko kung doon or baka dito na lang. Kasi 5 naman yun 5. Lalagay natin. So, baka 3 ganito. Tapos ito. Kasi 2 na ilalagay ko sa ganitong setup. So, pakita ko lang sa inyo yung isang setup kung ganyan. Yan. So, ito siya. So, nag-refill na tayo dyan kahapon. So, first refill natin yun. So, inaasahan ko na hindi tayo magre-refill. So, ang mangyayari, aayusin ko lang sila dito sa setup na to. Adjust ko lang din yung kale na yon. Or baka ilipat ko siya doon. Basta, magkakadikit yung 5, tapos lalagyan natin sila ng date. Kung kailan ko sila tinanim as seeds, which is February 16. So, after a month, makikita natin kung gaano sila kalaki. And usually, 45 to 50 days from sowing, dun sa pagtatanim ng buto, ay ma-harvest na natin sila. Then, check natin kung gaano sila kabigat. And considering na wala tayong direct sunlight dito, siguro kung may direct sunlight man, galing doon, pero mga 1 hour lang siguro. Pero all throughout the process, ay meron din pala paghapon dito banda, hapon. May sumisingit dito mga 4 to 5 p.m. Ganun. Yun, pero maliwanag naman, generally maliwanag, ganito yung itsura niya. At tumutubo naman sila, kung mapansin nyo. Hindi man siguro sila kasing laki nung usually talaga na pag nasa full sun, pero nakakapagpatubo tayo. So ngayon titingnan natin kung gaano ka tagal, yung 45 days, kung gaano kalaki yung magiging harvest natin. So okay, so i-set up ko lang dyan at pakita ko na lang sa inyo after. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung unang 2 na ilagay natin. So nilagay ko siya sa net caps. Yan. Ito, basa siya. Tapos mga nabanda dito. Yan, yung tubig. So, silipin natin. Ayun o. Kita nyo, tumatama na yung tubig doon sa bottom niya. Hindi naman siya sobrang lalim. So, goods na yan. Titingnan ko na lang. Usually kasi kung kulang naman yung pagkakasubmerge ng roots, mapapansin nyo siya kung bigla na lang malanta yung seedlings nyo. Pero dito naman nagko-contact. Pero kung aalala pa rin kayo, medyo taasan nyo ng konti yung tubig. Pero sa level na to, sakto naman na tumatama na siya dun sa foam. Yun. Okay na sa akin yun. Okay. So, ayusin naman natin yung mga ganitong setup. Okay. So, ayan na. Ito na yung 5 na seedlings natin. Ito yung nasa styro na shoebox to, nilagyan ko lang ng plastic, tapos lagyan lang natin ng insulation.
Kasi ito naman, microwavable. Ang ginawa nating pinakatakip niya ay styro. Yan. So wala pa itong tubig. Lalagyan ko pang tubig to eh. Lalagyan ko pang tubig. Pero yan, mapakita nyo. Ayan. Ganyan din setup niya. Kasi ito naman, yung original takip ng microwavable. Pero binutasan natin. Yan. Gamit yung soldering iron. Ayan. Ganyan din. So, lagyan ko lang ng tubig. Wait lang. Okay, ayan. So, tapos na. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka... Wait lang. Yeah. Ito, hindi naman sobrang puno. Ayan, medyo puno siya. Ayan. Ayan, lubog din talaga yung roots. Pero after several days naman yan, okay na yan. So ito medyo maliit yung pagkakakat ko ng styro, kaya may gap. Pero goods naman yan. Ayan, ito tubig. So mataas yung level ng tubig. May angat pa rin naman, siguro mga kalahati ng foam kung saan nakalagay yung ating seedlings. So ayan, lalagyan ko na lang ng label. Okay, so ayan, kompleto na. Meron tayo ditong label. Olmeti, Batavia variety ng lettuce. Tinanim natin noong February 16. So transfer natin siya after 12 days. So yan, may monitor na tayo. And update ko na lang kayo. Check nyo na lang yung mga daily update natin. Or every other day update. Kasi minsan hindi ako napupunta dito. Pero anyway, makikita nyo yan. Makikita nyo yung journey ng mga lettuce natin. At kung gaano sila magiging kalaki after 45 or 50 days. So inaasahan nating ma-harvest siya ng end of March. Okay? So yun lang. And SM. Bye-bye.